Sumuot kung saan-saan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo para makatakas sa mga humahabol na pulis. Nang masukol, nadiskubre ang dahilan kung bakit hindi sila huminto sa police checkpoint. Alamin kung ano sa aking eksklusibong pagtutok. Sa pagpupumilit na takbuhan ang mga humahabol na pulis, dumaan sa bike lane ng Aurora Boulevard ang motorsiklong sakay ang isang mag-asawa. Sabay pasok sa innermost lane ng kalsada at kumanan ulit patungo sa bike lane. Pero bago dumating sa boundary ng San Juan at Santa Mesa, Maynila, hindi na ito nakabanti pa at naharang na sila ng mga pulis. Ang mag-asawa unang sinita sa police checkpoint dahil sa hindi pagsusuot ng proper footwear habang nagmomotorsiklo. Sa halip na siya huminto para makapag-cooperate sa kapulisan natin, ay pinarurot niya yung motorsiklo niya. So ito pong pulis natin, agad siyang hinabol. At nang masabat, dito na nadiskubre ng mga pulis na may sinisikreto ang mag-asawa kaya tila mailap sa kanilang paninita. Noong una po, ang sabi nila ay nagmamadali sila dahil may emergency daw po yung kanilang anak. Nakita rin namin yung isang itim na supot doon sa kanyang bag. Nung tinanong po namin siyang maigi, doon na siya medyo nanginginig. Sa loob ng supot, tumambad ang hindi bababa sa 50,000 pesos na halaga ng marijuana. Marami kasi dahil ang timbang nito yung mga 30 grams mahigit. So baka pwede niyang ibenta pa. Ayon sa suspect, may celebration lang, sir. Kaya nagkaroon ng ganong senaryo para sa handaan lang ba, bisita. Sana bigyan ng pangalawang pagkakataon, sir, para sa rin, may anak rin kasi ako, sir. Ngayon lang din naman nangyari yun, sir. Hindi naman po talamak gumamit. para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Umalingasaw naman ang problema sa tambak na basura sa isang bahagi ng Caloocan. Bukod sa perwisyong dulot nito sa mga residente, nakaabala pa sa mga dumaraang motorista. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nilalangaw na nga, umaalingasaw pa ang amoy ng mga basurang ito na nagkalat sa kalsada sa Sangandaan, Caloocan City. Ang mga dumaraan nakamask o nagtatakip ng ilong. Mabaho po. Buti natitiis niyo po. Dumadaan lang naman po eh. Ewan ko po yung mga taga rito. Lalo na sila. Bakit wala? Hanggang ngayon, wala pang rak ng basura. Paano na lang ang mga nakatira mismo sa lugar? Ayan po, perwisyo. Ang residenteng si Melita, nag-aalala na raw sa kalusugan ng kanyang pamilya. Lalo't Sabado pa sila nagtitiis sa amoy ng tambak na basura sa tapat ng kanilang bahay. Hanggang sa loob po ng bahay namin, pumapasok yung baho. Kami senior, tapos yung mga bata po, kung magkasakit kami, lalo naman po kami kawawa. Ipinarating na raw nila ang reklamo sa page ng mayor pero wala raw naging tugon. Nakikiusap ako, pinicturan ko po, tapos isinend ko po sa kanya yan. Pati po dun sa konsehala namin, nakikiusap po ako, humingi ako ng tulong. Sa ngayon, tumatambay muna sila sa ibang lugar. Ang ibang residente naman, dumidiskarte rin para hindi ganung maamoy ang masangsang na amoy. Nagsasara pa ng pinto para lang po makakain ng maayos. Kasi grabe yung amoy pagka sumasabay yung truck paglabas. Bukod sa masangsang na amoy, inukupan na rin ng mga basurang ito ang 2 lane ng bahagi ito ng kalsada dito sa Sangandaan. Perwisyo ang dulot niyan pati sa mga dumaraang motorista. Isa na lang yung linya namin kaya nagiging traffic dito Ang estudyanteng ito naman, tiniis na lang ang masangsang na amoy at naglakad na mismo sa tambak ng mga basura para lang iwas disgrasya. Agad ipinaabot ng GMA News sa lokal na pamahalaan ng Caloocan City ang problema at nangakong aaksyonan ang mga tumambak na basura. At nang balikan nga ng GMA News ang lugar, bandang 3:00 kaninang hapon, hinakot na ng Caloocan City Environmental Management Department ang mga basura. Inaantay pa ng GMA News ang sagot ng Caloocan City tungkol sa dahilan ng pagkakatambak ng basura doon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 12 pulis ng Regional Mobile Force Battalion 14B, kabilang ang kanilang commander na si Police Colonel Joel S. Taris. Kaugnay pa rin niya ng pananakit sa ilang bagong destinong pulis sa Basilan, kung saan kabilang daw sa mga ginamit ang yantok
at baseball bat. Nakatutok si June Veneracion. Habang hinihazing ng mga pulis ng Regional Mobile Force Battalion 14B ang mga bagong destinong kapwa pulis sa Lamitan, Basilan, nasa paligid lang daw at nasasaksihan ito ng kanilang commander. Dahil dito, kasama sa 12 pulis sa sinampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law, ang commander ng Regional Mobile Force Battalion 14B na si Colonel Joel Estaris. Ang anti-hazing law po, hindi lamang po ito patungkol sa physical o personal na pagsali o pag-i-inflict ng harm. By virtue of his position, yung Executive Order 226 ay nasasaklaw na siya sapagkat wala siyang ginawa sa mga ginawa ng kanyang mga tauhan. Bukod sa 12 nasampahan ng reklamo, meron pang natukoy sa ginagawang investigasyon na karagdagang 10 pulis na merong direktang partisipasyon sa hazing. Lahat silang 22 ay kasalukuyang nasa restrictive custody. Kabilang daw sa mga ginamit sa hazing ang yantok at baseball bat. Pinagpapahinga ng 1 linggo ang mga biktimang pulis bago sila mag-report sa kanilang unit. Pero wala naman daw sa kanila ang nasa malubhang kondisyon. Base din po sa medical certificate na natanggap natin, 96% ng mga may medical certificate at yung may mga hematoma, contusions, ay galing po sa lower extremities po yung kanilang mga contusions at hematoma. At 4% lang po yung may mga tama o may mga hematoma sa upper extremities, halimbawa po sa mukha. Bukod sa PNP, may ginagawa ring sariling investigasyon ang National Police Commission. Tiniyak nito na may mananagot, mababa man o mataas ang ranggo. Lahat ng involved, wala tayong sasantuhin. We are not blinded by rank. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Estaris at iba pang pulis na inirereklamo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang shear line. Kasabay pa rin ang epekto ng hanging amihan. Apektado ng shear line ang Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region at Mindanao. Ramdam naman ang ihip ng amihan sa iba pang panig ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may tsansa na ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, Western at Central Visayas pati sa Caraga. Sa hapon, may matitinding ulan na sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Visayas, lalo sa mga lalawigan ng Samar at Leyte, gayon din sa halos buong Mindanao. Heavy to intense rains ang mararanasan sa ilang lugar, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posibleng maging maulap kaya hindi pa rin inaalis ang tsansa ng biglaan at kalat-kalat na ulan. Samantala, sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong low pressure area sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw, maaaring sa West Philippine Sea o sa silangan ng Mindanao. Sakaling matuloy, mababa pa naman ang tsansa nitong maging bagyo. Pwede pang magbago ang forecast, kaya tutok lamang sa updates. Sinira ng napakalakas na hangin ang mga kabahayan at paaralan sa Taraca, Lanao del Sur. Rinig ang takot ng mga tao nang matuklap ang bubong sa gusaling yan ng Mindanao State University, Taraca Community High School. Kita rin ang paglipad ng mga yero na mula sa ibang kabahayan. Umabot sa 15 bahay ang nasira ng malakas na hangin. Ayon po sa Pag-asa, maaring downburst ang nangyari o yung biglaang pagbagsak ng malakas na hangin sa isang lugar. Hindi na lang basta inihahalo sa mga ipinapadalang produkto, kundi ikinukubli na umano sa mga haligi at sahig ng mga container van ang mga ilegal na droga, maipuslit lang sa loob ng bansa. Yan ang isiniwalat sa media kanina ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nang ipresenta ang aabot sa 41 kilos ng hinihinalang shabu na galing umano ng Afghanistan. Nasabat ang mga ito kamakailan sa Manila International Container Port o MICP sa tulong ng intelligence report na ibinigay sa kanila ng PIDEA. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 278 million pesos. First time nang tinatago dun sa false sidings, false supposed to be yung flooring, pati doon sa likod. Ibig sabihin, nasa loob ng mga bakal na containers, yung mga shabu na 131 packages. Ang deklarasyon nito, marble, galing ng Afghanistan. Ito isa Afghan met. It is not the first time na meron tayong nahuli
na met from Afghanistan. Sa gitna niyan, kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na mananalo tayo sa gyera kontra droga. The solution to the drug problem is not killing people. It is these kinds of operations which solves the problem, which lowers crime, which makes the people's lives better. Ayun ang point namin dito. Pwede naman magtrabaho na hindi pinapatay yung maliliit na tao. Pagtitiyak naman ng BOC at PIDEA, magpapatuloy ang mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya upang patuloy na mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Nagpapahanap ako kung ano pa yung mas makabago pa, na mas madaling makakita ng organic or chemicals o meaning, lalong-lalo ng mga illegal drugs, makikita sa x-ray kagad yun with AI capabilities. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pamahal ng pamahal ang lokal na bigas dahil lean season o kokonti lamang ang ani ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, pati suggested retail price ng imported na bigas maaari ring tumaas dahil mahal ang palitan ng piso-dolyar. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Golden City sa Bukawe, Bulacan pa lang, kung saan mabibili sa wholesale price ang kada kilo ng bigas na ibebenta sa palengke, nagmamahal na ang bentahan. Pataas daw ng pataas ang presyo ng local rice mula nang pumasok ang buwan ng Enero. Sa loob ng isang linggo, araw-araw siyang tumataas. Kahapon, bumili ko 1 to 80, yung 25 kilos. Pagbalik ko po ngayon, 1.3 na. Almost 12 hours lang tumaas ang 20 pesos. Kaya nagmahal na rin ang kada kilo sa mga tindahan ng bigas. Sa Kamuning Market, Quezon City, halimbawa, ang premium rice na 50 pesos per kilo noong Enero, 53 pesos na. 12 pesos naman ang itinaas ng regular milled. Mula 40 pesos, ngayon 52 pesos per kilo na. 56 pesos per kilo na ang well-milled mula sa 45 pesos. Lean season ang Enero at Pebrero, sabi ng Department of Agriculture, o kaunti lang ang ani ng palay. Sabi ng DA, inaasahan namang bababa uli ito sa anihan sa Marso. Pag ganitong panahon, medyo mataas talaga yung farm gate ng palay. This is good for our farmers. Sana, sabi ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, hindi bumaba ang farm gate price ng palay. Nung nakaraang tagulan, ang ani namin 70 per hektarya. Ang presyo naman 10 piso. Kaya lulubing-lubing kami ng nakaraan. Ngayon, maasa kaming sana'y tumaas ang presyo. Kung mahal ang local rice, umaasa ang mga rice retailer na makapagbenta sila ng murang imported rice. May maximum suggested retail price kasi ito na 43 pesos per kilo. Pero sa Kamuning Market, 58 to 65 pesos ang imported rice. Sabi raw sa kanila ng mga supplier, kulang ang supply ng imported rice kaya mahal ang bagsak sa kanila. Minsan wala. Pag wala, titipidin ng mga biyahero yung kanilang stock, tataasan nila. Kasi konti lang ang dating, kaya mahal. Meron dapat imported rice, sabi ng Department of Agriculture. Mula noong Enero, 409,000 metric tons ng imported rice ang pinayagan nilang maangkat dahil lean season. Yun nga lang, dahil mahal ang palitan ng piso at dolyar, maaari na raw tumaas ang SRP ng imported rice. Bagamat hindi ganun kamahal yung international price, yung presyo kasi apektado rin yan ng dollar sa dollar exchange rate. So, maapektuhan na yung ating MSRP. Siyam ang miyembro ng pamilya sa bahay ni Lola Estrella. Para magkasya, minsan ilulugaw na lang nila ang bigas. Mula noon hanggang ngayon, sabi niya, mahal na presyo pa rin ng pagkain ang idinaraing nila. Unahin muna namin yung mga bata bago kaming mga matatanda. Kung ano sobra doon sa mga bata, pagkakasya na namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Umanaw na po si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa edad na 89. Kinumpirma yan ng kanyang may bahay na si Congresswoman Gina Perez De Venecia sa isang social media post. Nagsilbi si De Venecia ng 7 termino bilang kinatawan ng Pangasinan. Sa 5 niyang termino, umupo siya bilang House Speaker. Siya ang principal author ng mga mahalagang batas gaya ng Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law at New Central Bank Act. Co-founder din siya ng partidong politikal na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD.